Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Sa Ebanghelyo ngayon, naglalakad ang dalawang alagad patungong Emmaus, punong-puno ng lungkot. Sumama sa kanila si Jesus, ngunit hindi nila siya nakilala. Bulag sila sa kanyang presensya, kahit na naglalakad at nakikipag-usap siya sa kanila. Nang paghati-hati niya ang tinapay, doon lamang nabuksan ang kanilang mga mata at natanto nilang si Jesus ay buhay. Isipin natin si Justin Weston. Siya po ay isang 28-year-old na lalaki na tumakbo sa Auckland Marathon nang nakapiring ang mga mata upang makalikom ng pondo para sa Mental Health Foundation of New Zealand. Bagaman may malinaw siyang paningin, pinili niyang danasin ang kadiliman upang suportahan ang mga taong may depresyon. Sa loob po ng 42 kilometers, narinig niya ang yabag ng libo-libo, naamoy ang alat ng hangin, at naramdaman ang simoy. Ngunit wala siyang nakita kundi kadiliman. Tulad ng mga alagad sa daang patungong Emmaus po, madalas tayong lumalakad sa buhay ng bulag dahil sa pagdududa, lungkot o takot. Hindi natin nakakilala si Jesus sa ating tabi dahil nakatuon tayo sa ating paghihirap. Ngunit kung paanong nagtiwala si Weston sa mga gabay niya upang maitawid ang kanyang pagtakbo, kailangan din natin magtiwala kay Jesus upang akayin tayo, kahit hindi natin nakikita ang daan. Hindi tayo iniiwan ni Jesus sa dilim, mga kapatid. Siya ay naglalakad kasama natin, nakikipag-usap, at sa tamang sandali, ibinubukas ang ating mga mata. Ngayon, iwaksin natin ang piring ng pagdududa at kilalanin na si Jesus ay laging nariyan upang gabayan tayo patungo sa tagumpay. Amen.